First day of work as a VA. Nakakatuwa, after 8 months of trying, sa wakas may nag-hire din sa akin. Ang maganda pa, naswertehan ko yung client. Australian kasi, so same time lang sa atin. Nag-alarm ako ng 9:30 AM, pumangon, nag-toothbrush. Hindi na ako naligo kasi sa bahay lang naman ang work ko. 10 AM ang alam kong start ng work kasi nung interview ko kahapon, yung client nag-ask kung ano daw yung best time ko na mag-work. Pwede daw ako mag 10 AM to 2 PM, tapos break, tapos another 4 hours after lunch. Mga 9:40, naka-login na ako kanina. Nag-start na ako mag-familiarize sa shared drive namin. Mga documents, mga email na shinare sa akin ng client. 9:57, nag-message na ako sa client. Ang sabi ko lang, good morning, para alam niya na ready na ako. Ang ine-expect ko for today is that may onboarding katulad sa mga company. Yung tipong may magtuturo para alam mo kung ano yung gagawin mo at kung paano yung gagawin talaga. So ayun nga, hinintay ko yung client ko simula 10 AM pero wala siya until almost 12 noon. Tapos, mga 11:40, nakita ko nag-message siya sa akin kung kamusta daw yung login ko at kung may na-encounter ba ako na problem. 11:50 naman ako nakasagot kasi kumain ako. Sabi ko, pasensya na, hindi ako nakareply agad kasi nag-lunch na ako para continuous na yung work ko. Nag-reply siya, sabi niya, magsabi daw ako ng schedule ko or kung may gagawin ako para alam niya kung makakapag-work ako or kapag binigyan niya ako ng task, magagawa ko ba agad. Sabi ko, I'll keep that in mind. Pero I also explained to her na hindi naman naka-start yung time tracker ko sa Upwork. Sabi ko, hinintay ko siya, and to be transparent, I'd like her to confirm if I can start the time tracker na. Mukhang happy naman siya sa nabasa niya at nag-reply siya na I'm happy for you to start the tracker in the morning. Just let the company director know that you're in. Praise God, mabait yung client. Nag-start ang time tracker ko ng 1 PM. Medyo boring yung first day ko. Mga 2 to 3 times lang kami nagkaroon ng conversation ng client the whole day na yun ha. Pinatry niya lang ako mag-compose ng email para isend sa customer namin. Nag-draft naman ako. Yung way ng email correspondence na ginagawa ko sa dati kong work. As a background, nag-work kasi ako sa mga international organizations, so yung email ko is very formal. Alam nyo naman kasi kapag kasi international organization, normally high level sa lipunan ng kausap ko. So after a while, sinend ko na kay client yung draft email ko para i-check niya. Nag-reply siya sa akin agad na mas maganda daw simpleng email lang. Tapos may sample siya doon na nilagay. Pagkabasa ko ng email niya, para bang nakikipag-usap lang siya sa friend niya. Anyway, sinunod ko yung gusto ni client kasi syempre client siya. At yun yung preference niya sa business niya. After that conversation, balik na ako sa ginagawa kong monitoring file. Actually, wala talagang sinabi kahit anong detail si client nung araw ng interview. So, hindi ko alam kung paano ko uubusin yung 8 hours ko ngayong araw. Nung naka 7 hours na ako na nag-work, nag-decide na ako mag-email. Sabi ko kay client, mag-clock out na ako. Pero kung may urgent naman silang kailangan, pwede ako mag-login ulit until 10 PM. Ayun lang, natapos na yung araw ko. Grabe, ang hirap din pala nung sa Upwork, nakikita yung ginagawa mo. May screenshot pa. May time tracker app na may auto screenshot every 10 minutes kaya wala kang kawala kung anong ginagawa mo. Actually, wala naman akong kakaibang ginawa. Talagang nagbasa lang ako nung sa shared drive namin. Tapos gumawa ako ng monitoring file para hindi naman sayang yung pera ng client. I made myself busy na lang at talagang inaral at finamiliarize ko yung shared drive para may idea na ako sa work kinabukasan. Gagawa ko ng another video para ipaliwanag ko kung ano yung ginawa ko for the last 8 months. Paano ako nakakuha ng direct client? Wala naman akong agency. Wala rin akong certification na ginawa. Yun lang. Until next video.